Nakaupo na po tayo, sorry. Ang lulungkot, pakibati naman yung mga katabi ng Merry Christmas. Ano ba yan? Oo. Ilang tulog na lang. Ilang tulog, Kuya Henry? Ayan, 4 days daw. 4 na tulog, Pasko na po. Batiin uli yung inyong katabi ng Merry Christmas. Yun, sige po. Ayun, hindi na mapigilan. Ayan, sige po. So, habang nagsa-service po tayo dito, sila Pastor Dong, sila Sister Hazel, nasa Compres San Mateo naman. Doon naman sila nagsa-service ngayon, anniversary po ng San Mateo. And then, mamayang hapon kasama po natin sila. Amen? Amen po? Ayan, so itutuloy po natin yung yung preaching topic natin. Jesus is the reason for the season. Sabi nga natin, Savior is born sa atin. Nung last week po, nag-preach si Pastor Doms. Ang topic niya po ay Wonderful Counselor. Ang nag-iisang scripture. Ang nag-iisang scripture para sa theme natin for December ay yung nakikita nyo sa screen. Binasa rin ni Margie kanina sa Tagalog. Tapos ito po siya. Ito po siya, Isaiah 9:6. So, you see it on the screen. Sabi nga ito ay isang prophecy na sinulat ni Prophet Isaiah. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor. Yun po yung kinover ni Pastor Doms nung last week. And then, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Pero, dahil magpapasko ngayong linggo, ang kinuha ko po dito ay yung Prince of Peace muna. Prince of Peace po tayo ngayon. So, ayan nga. Sabi nga dito sa scripture natin, He will be called Prince of Peace. Balikan po natin yung Isaiah 9 verse 6, pero tinanggal ko po yung ibang kasama dito sa verse. Nag-focus po tayo sa Prince of Peace. For a child will be born for us, a son will be given to us, and He will be named Prince of Peace. Di ba tayo nalilito sa Prince of Peace? Di ba siya rin yung King of Kings? King of Kings siya. So, paano nangyari yan? Sa original language po, yung Prince of Peace, ayun po yung nakikita nyo sa screen in Hebrew, Sar Shalom. Yan po yung Sar Shalom. Tapos yung salitang Sar, yan po yung translate into Prince. Yan yung naging Prince. Anyway, yung English ng Sar is a word that we may be familiar of. Yan po yung Sar. Ganun din yung basa niya. So, sabi po ng dictionary, ang Sar is one having great power or authority. Maalala niyo po ba noong pandemic, noong lockdown po, merong mga na-i-assign sa atin na mga Sar. Sabi nila, di ba? Si Vince Dizon, sino siya? Chief Testing Czar. Si Benjamin Magalong, Chief Tracing Czar. Mark Villar, Chief Isolation Czar. At si Leopoldo Vega, Bong Vega, Chief Treatment Czar. Ano po ang tungkulin nila? Ang tungkulin nilang lahat, sila po ay implementor. Sila po ay implementor. So, yung Czar na nababasa natin, na galing dun sa word din na peace, hindi po ito nangangahulugan na isang mas mababang posisyon. Kasi, kung titignan po natin kung ano yung English na hierarchy na alam natin at yun din po ang ginagamit ng mga Pilipino, parang lumalabas na yung prince ay mas mababa sa king. Ganun po ang alam natin, di ba? Pero, sa paggamit po ng mga Hebrew, nung word na Sar, ibig sabihin po ay a chief ruler, one with authority to administer, a leader who enforces a king's will, a commander who brings order. The same word na Sar, nakikita po natin dito sa scriptures na nakasulat din dito sa nakasulat sa baba ng screen natin. Anong ibig sabihin nun? Yung word na Sar is, it emphasizes authority. Nagbibigay po ng authority, hindi po ito ranggo na mas mababa kaysa sa isa. So, si Isaiah, hindi niya minamaliit, hindi niya binababa ang katungkulan o si Jesus mismo.
pero dinidescribe niya yung role ni Jesus Christ. Yung sa Hebrew theology, yung king, siya yung maghahari, he will reign. Pero yung prince, he will establish, he will enforce, he will spread the kingdom. Maalala niyo po ba kung napanood niyo yung pelikula na Prince of Egypt? Si Moses. Di ba ang tungkulin niya is to establish, enforce, and spread the kingdom. Yun po yung doon po ginamit yung word na yon. So, yung nakikita natin dito, yung scripture natin sa kaliwa, it is a prophetic statement mula kay Isaiah na yung prince, si Jesus, hindi siya yung prince na nakaupo lang sa trono, hindi po. Pero he is actively bringing peace into hostile territory. He will confront hostility. Anong ibig sabihin nun? Jesus is the architect of peace, he is the administrator of peace, and the enforcer of peace. Yun po ang ibig sabihin nung Prince of Peace na sinabi ni Isaiah. Pero, hindi pa rin nawawala sa tanong natin, saan sinabi ni Isaiah na King of Kings siya? Sinabi ba ni Isaiah na King of Kings siya? Yung kasagutan ay nasa susunod na verse, sa verse 7. Bakit? Kasi, the dominion will be vast, its prosperity will never end. He will reign on the throne of David and over his kingdom to establish and sustain it with justice and righteousness from now on and forever. The seal of the Lord of armies will accomplish this. Yung unang line po, the dominion will be vast. Ang ibig sabihin po niyan, he is a dominion above any dominion. He is above anyone. Tapos, it will never end. It is an everlasting kingdom. He will reign on the throne of David and over his kingdom as prophesied even before Isaiah. Tapos nandito na naman, now on and forever. It is an everlasting kingdom. And then, nakikita po natin, Lord of Armies. Yung Lord of Armies, ito po yung sa Hebrew ay Adonai Sabaoth, which means that He is in command of the entire resources and the entire armies of heaven. He is the King of Kings, prophesied in one verse. It is prophesied in one verse. So, pag sinabi po nating Prince of Peace, hindi po siya mas mababa. Pero He has all that authority. Kanya po maiintindihan natin ngayon yung sinabi sa Matthew 28:18 that all authority in heaven and on earth is given to me. Kasi hindi pa siya nagkatawang tao na prophesy na ibibigay lahat ng Panginoon sa kanya. He is the enforcer. Pero siya nga yung Prince of Peace. Pero bakit yung mundo natin ngayon ang gulo? Ang gulo ng mundo, ang daming hindi nagkakaintindihan, digmaan kung saan-saan, sinong nadidepress sa atin. Sino yung dumadaan sa anxiety, sa depression, sino ang may mga problema sa kanilang tahanan. Lord, Prince of Peace kayo. Naghahanap po tayo ng peace kung saan-saan. Kung saan-saan tayo naghahanap ng peace, when we can control something, we are at peace. Diba, pag nagluluto tayo, pag control mo yung sahog, yung init, everything sa niluluto mo, you are at peace. Pero kung hindi mo matansya yung init, kung nilagyan mo ng temperature yung oven, pero yung oven may sariling isip, hindi sumusunod, wala kang peace. Hindi mo alam kung ano yung lalabas doon. We define peace with something that we can control. Di ba, ganun tayo. Or, pag successful ka, we see peace sa mga relationships natin. Or, pag nakikita natin yung mga distractions, pero kaya po nating isurpass yung mga distractions. We see peace. Pero, even with all of that, yung mga control, yung mga relationships, yung mga success, bakit restless pa rin tayo? Bakit parang hindi tayo nakukontento?
Christmas confronts a deeper question sa atin po. Saan ba nanggagaling ang totoong peace? Mabilis po nating sagutin na si Jesus, kay Jesus nanggagaling yon dahil totoo. Pero yung claim natin na yon, ito po yung lalagyan natin ng backbone this morning. Patitibayin natin yung claim natin na kay Jesus nanggagaling ang peace. Hindi po nilalatag ng scripture sa atin ang peace na ito yung absence of trouble. Na pag walang problema, may peace. Hindi po ganon yung sinasabi ng scripture. It is not the absence of trouble, but it is the presence of a person. And that is peace. Si Isaiah, hindi po siya nangako ng peaceful season. Hindi po. Pero he was announcing a prince who is coming. Si Jesus po, hindi niya tinatanggal ang mga bagyo. Di ba madalas pag meron tayong problema, yun ang panalangin natin. Lord, tanggalin mo na ito, tanggalin mo na yon. Hindi naman masama ang manalangin ng ganon. Pero Lord, bakit hindi mo tinatanggal? Tumawid sila ng dagat, ang lakas ng bagyo, ang tataas ng alon. Anong ginawa ni Jesus? Natulog. Nakatulog siya. But through all the storms, through all lahat ng kaguluhan dito sa mundo, we will still see that Jesus reigns above all of those. Sabi nga dun sa kanta, I will be still, know you are God. Sabi sa Exodus, ano yung sabi sa Exodus? Be still and see the deliverance the Lord will give you today. The Egyptians you see now, you will never see again. Sabi niya, be still. Pagkatiwala nyo yan sa akin. Sabi ng Panginoon, yung Egyptians na yan, yung gulo, yung sakit, yung kakulangan, yung persecution na yan, you will never see again if you be still before me, if you see me as your Prince of Peace. Ngayong Pasko po, peace is not something that we search for, pero peace is somebody that we receive sa buhay po natin. Peace is not something that we manufacture. We cannot negotiate peace. Pero it has already been secured and sustained by Jesus Christ. Marami ang hindi nakaka-experience ng peace. Bakit? Kasi iniiwasan nila yung very essence of that peace at ano yon. The very essence of peace is reconciliation and relationship sa Panginoon. Meaning, and I boldly say that you will never find true peace kung wala kang relationship and reconciliation with God. How could you even claim na siya ang iyong Prince of Peace kung wala ka namang relationship sa Kanya? True peace will begin where war within us end. Sa loob po natin ay merong digmaan, merong gulo, kaguluhan sa puso natin. Pero pag yung Prince of Peace, siya po ang nananaig, siya po ang nangingibabaw, siya po ang hari sa ating mga puso, fear will lose its grip, integrity takes root, and hope becomes resilient. Pwede pong balikan. Ang good news po natin ay gaano man kagulo ang mundo, gaano man ang sinasabi lahat ng mga balita, meron na ngang namatay, ayaw pang paniwala ang namatay na nakulog sa bangin. The peace of Jesus will remain unshaken and it is always available. Pero bago po natin pag-usapan yung peace in our hearts or peace in our relationships, we begin where Scripture begins. Yung true peace, hindi po nagsisimula, hindi po yan dahil nakaangkla sa mga nangyayari sa buhay natin, pero nagsisimula po sa reconciliation. Let us first see that peace between us and God. Una po, the Prince of Peace brings peace with God. Romans 5 verse 1, sabi dito, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Peace begins vertically toward God. Bago po mangyayari
mangyayari ang peace within us and in our relationships. And I want us to understand that very well. Bakit po? Hindi po totoo, hindi po mangyayari yung sinasabi po natin na ayusin ko muna ang buhay ko bago ko ibigay sa Panginoon. Hindi mo maaayos ang buhay mo, maniwala ka. First, reconcile with God. Ano man yung gulo na yan, ano man yung sakit na yan, ano man yung hindi mo maintindihan, yung doubt, yung galit na yan, maski galit mo sa Panginoon, choose to reconcile with Him. Reconcile with God, unang-una sa lahat. Bakit? Kasi ang kasalanan, ito yung naghiwalay sa atin sa Panginoon. Ano man yung condition mo, yung Panginoon na nasa kabila is always stable and firm. Ano man yung kalagayan mo, piliin mong bumalik sa Panginoon muna. Bakit? Because you cannot cross over to God without Jesus Christ. Kailangan mo si Jesus. At si Jesus ang paraan lang. No one comes to the Father except through me. Si Jesus ang paraan lang para makatawid ka at maibalik yung relationship mo sa Panginoon. Sa krus ni Jesus, He reconciled us to the Father and He replaced guilt with grace. Yes, marami tayong dala, marami tayong guilt maybe, marami tayong mga tanong, but Jesus will replace that with His grace and fear with acceptance. Come as you are sa Panginoon. Peace with God ay hindi po emotional. Peace with God is not emotional. Hindi ito yung damdam na damdam ko, kaya alam ko, I am at peace with God. Hindi po. Peace with God is positional. Ano man yung kalagayan mo, if you choose to reconcile with God, you are reconciled. You are in a position of reconciliation. It is not an emotion of reconciliation. Nararamdaman mo man o hindi, nasa Panginoon ka pa rin. So, ibig sabihin, pag meron kang peace sa Panginoon, yung sinasabi natin na naglalaban, nagdidigmaan sa puso natin, whether kay God or hindi, when you choose God, you are with God. And the rebellion will end. Mawawala po lahat yan. Yung substitutionary death ni Jesus sa krus, ito po ang paraan kaya tayo nakatawid at nakabalik ulit sa Panginoon. Yung gap between us and God is permanently closed. When we are justified by grace through faith, the deepest conflict of the human heart is finally resolved. Let me quote to you si Augustine of Hippo. Ang sabi niya, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." Our hearts, any human heart na meron dito sa mundo, it will always and always be restless unless it will rest in Jesus Christ. Marami po yung mga mananampalataya na bakit ganun na nagtitiwala na ako sa Panginoon, pero bakit ang gulo-gulo pa rin sa puso ko? They're still carrying the same shame, the same burdens na tinapos na ni Jesus. Integrity, church, starts when we stop fighting. Be still. Sabi nga sa Bible. We stop fighting the battles that Jesus has already won. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. So, hindi na po yung naghihirap tayo para sa isang paghihirap na tinapos na ni Jesus. We lay down the shame, we trust Him. Yung self-condemnation, yung spiritual exhaustion natin, ibigay na natin sa Panginoon yan. And we receive forgiveness fully mula sa Panginoon and live as one, reconciled with God, not rejected. Paano ka nabubuhay ngayon? Nabubuhay ka ba na parang may Panginoon sa buhay mo o parang wala? Kasi
Tanggapin mo man ng tanggapin ang Panginoon, and we will see that later, tanggapin mo man ng tanggapin, puntahan mo man lahat ng altar call, kung hindi naman na isa sa buhay yung Diyos na meron ka, hindi po pa rin yun. Wala pa rin po yun. For some, this guilt comes from the past you regret. For others, from the standards you can never seem to meet. What guilt or unresolved sin is keeping you from living confidently in peace with God. Paano po natin iwanan yan? Sana, ano man yung pumipigil sa atin na magkaroon ng peace with God, hindi ko po sinasabi na mawawala yan magic, hindi. Pero ipagkatiwala mo na lang sa Panginoon. Ano yung bigat? Ano yung mga dasal mo na, Lord, narinig mo ba? Hindi mo naman yata sinasagot. Lord, yung pangangailangan na hinihingi ko, hindi nyo naman binibigay. Pagkatiwala po natin. Hindi ko sinasabi na ibibigay niya. Hindi ko sinasabi na nasasagutin niya yung dasal. Pero ang sinasabi ko lang ay pagkatiwala natin sa Kanya. Kung kailan, paano, sino, ibibigay po ng Panginoon yan. Pag na-restore yung relationship natin sa Panginoon, may nagbabago sa atin. And definitely there is a change in us. Madalas ang tanungin, pag pinagdasal ko ba yan, yung sinner's prayer, pag tinanggap ko ba si Jesus, okay na ba ang lahat sa buhay ko? Pag tinanggap mo si Jesus, magsisimula ang pagbabago. The same Jesus who ended that conflict with God, He will now start to begin work within us. And I want us to understand that very well. Bakit? Kasi it is Jesus who will work within us. It is not us working within us because we cannot. Hindi po natin kaya. The Prince of Peace brings peace within us. Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled or fearful. Wala po kayong mababasa sa scripture, not even in the entire John 14, na lahat ng mga problema nyo mawawala na. Hindi po. Pero ang sinasabi, have peace. After reconciling with God, ina-address naman ni Jesus ngayon yung mga bagyo, yung mga unos sa puso natin. Yung mga anxiety, yung fear, anuman po yung mga nasa puso natin, mga doubt and everything. His peace is not fragile calm, but supernatural stability. It is supernatural stability. Yun po yung na-experience natin. Peace within does not come from controlling yung mga outcome. Kaya nga sabi ko kanina, noon ang akala natin, pag in control na tayo at peace na tayo. Pero peace comes from abiding in Jesus Christ. Hindi ka bumibitaw. I am the vine, you are the branches. As long as you are attached to the vine, you are always fruitful. Ito yung abiding in Jesus Christ na sinasabi natin. Hindi niya pinapangako ang trouble-free na buhay, pero pinapangako niya ang kanyang presensya. How would you want a trouble-free life pero wala si Jesus sa buhay mo? How would you want that? Sipunin ka lang, takot na takot ka na. Pero pag merong Jesus sa buhay mo, merong sakit na dumating, alam mo na meron kang healer. Hindi mo man alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan, pero kilala mo yung may hawak ng iyong kinabukasan. Paano na lang kung wala si Jesus? Tsamba. Tsamba na lang. The peace of Jesus does not numb us. It strengthens us to live faithfully, love boldly, and endure steadily. Sabi nga po, meron akong ipapakita sa inyo na painting. It is an artist rendition of what peace is. Ito po. Nakikita nyo yung peace dyan. Bumabagyo, babaha, kumikidlat, ang lakas ng hangin, yan daw ang peace. Nakikita nyo yung peace nasaan?
Ayun, no? Yung nandun, yan po ay isang agila na pinoprotektahan niya yung mga anak niya. Na yung mga anak niya, tulog na tulog, walang pakialam sa nangyayari sa paligid nila. Bakit? Kasi merong agila. Meron nandun yung nanay nila. It is an eagle guarding yung mga eaglet niya. And that is peace. It is trusting Jesus Christ through the storm. Sabi nga sa Psalm 91, yung binasa natin, verse 4 kanina, He will cover you with His pinions and under His wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. Si Jesus, parang yung agila na inaalagaan niya yung mga anak niya. Mangyari na ang lahat sa mundo, pero yung agila hindi niya iiwanan yung mga anak niya. The peace He gives is relational. Jesus living in us through the Holy Spirit. Yung peace, hindi ito yung hahanapin natin na may kapayapaan and katahimikan. When we say that we are at peace with God, that means we have a relationship with Him. Ito ay yung nabubuhay si Jesus sa atin through the Holy Spirit. When Jesus abides in us through the Holy Spirit, yung peace niya, it will guard our hearts. It will enable us to stand steady sa lahat ng mga uncertain seasons sa buhay natin. Parang yung bagyo, yung nakita natin. And dito po natin maintindihan kung bakit yung mundo hindi tayo kayang bigyan ng peace. It will never be able to give us tranquility. Bakit? Kasi the world cannot offer a relationship. It is only with Jesus Christ, with the Prince of Peace, na meron kang relationship. And when you have that relationship with the Prince of Peace, then kaya mong harapin kung ano ang ibabato sa iyo ng mundo. Authentic peace cannot be bought. Hindi po kayang bilhin, wala pong maitatapat na pera sa totoong peace. You cannot bargain for it, you cannot borrow it even, you cannot transfer your peace. Hindi po. Pero it flows from a living relationship with Jesus Christ. So, kung ano po yung hindi natin makontrol, pagkatiwala natin sa Panginoon, yung mga anxieties natin, bigay natin kay Jesus sa lahat yon. Come to me, all of you who are burdened. Sabi niya. And learn from me, sabi ng Panginoon. Yung peace, let this be yung peace sa puso natin, hindi po fear. Yung peace, let it govern our life, let it govern yung mga decisions na ginagawa po natin. The more na nakikilala natin si Jesus, the deeper na meron tayong peace. And yung primary place for us to know Him is His Word. You will seek me and you will find me when you seek me with all your heart. Pangakong-pangako po ng Panginoon yon. Ano yung anxiety? What anxiety do you need to surrender daily to the Prince of Peace? Ano yung nagbibigay sa iyo ng anxiety araw-araw? Alam niyo yung lalo yung mga nanay, paglalabas na yung mga anak, papasok na sa school. Kung pwedeng apat yung kamay ng nanay, mas mabuti pa siguro eh. Pero ganun po yun. We can entrust all those to God. We can do all of those things, pero in the peace of God. Yung peace na binibigay ni Jesus, yung peace nga lang na binibigay ni Jesus, it was never meant for us only. Una, ano yung sinabi natin? Peace with God, and then He will work within us. Pero hindi po matatapos sa atin yon. A heart that is at rest with God and guarded by His peace will begin to affect others around you. Napansin nyo yun? Yung tao na very much at peace sa Panginoon, nagtataka ka na lang. Nagtataka, bakit ganito tong taong to? Ba't ganito na lang? Laki-laki na ng problema niya. Tapos Lord pa rin ang pinagsasabi niya. Bakit ganon? Kasi when you have peace with God, you are reconciled with God and He starts working in you, kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, naaapektuhan yung mga nasa paligid mo. Naapektuhan po sila.
kung paano natin tratuhin ang ibang tao. How you treat others and how others treat you is a declaration of what kind of peace they have in their hearts. Nakakita na ba tayo yung, lalo ngayon, kakausapin mo, unang sentence pa lang, yung problema na sa gobyerno ang sinasabi. Yun yung nasa puso niya. Meron yung kausapin mo naman, ano man yung problema, kay Lord pa rin siya. Yun yung nasa puso niya. Kung paano ka tratuhin ng ibang tao, paano mo tratuhin ng ibang tao, it is exposing the kind of peace that you have in your heart. Ano ang peace na meron ka? Yung peace na binibigay ng Panginoong Hesus sa atin must now be expressed through us. Kailangan at hindi mo mapipigilan na lalabas at lalabas yan sa iyo. The Prince of Peace brings peace with others. Sabi po sa Ephesians, for He is our peace who made both groups one and tore down the dividing wall of hostility. In His flesh, He made of no effect the law consisting of commands and expressed in regulations, so that He might create in Himself one new man from the two, resulting in peace. He did so that He might reconcile both God in one body through the cross, by which He put the hostility to death. Bibigyan ka ng peace na apektuhan, it will overflow to other people. Peace with God, peace within, it will naturally flow into our relationships. Nakikita po, hindi mo mapipigilan sa mga relationships mo. It is a natural movement going outward mula po sa atin. Jesus not only reconciles sinners to God, He reconciles people to one another. Let me address yung ayaw nilang mag-forgive. Ayaw mag-forgive. Pastor, forgive ka dyan. Hindi mo lang alam kung ano yung ginawa niya sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko rin aalamin. Pero alam ko kung anong ginawa ni Jesus para sa iyo. Ano ang silbi ng hindi ka magpatawad? Ang pasanin ng hindi pagpapatawad ay karga-karga ng ayaw magpatawad. Yung hindi mo pinatawad, baka nakalimutan na niya. Ikaw nagngingit-ngit ka pa rin. Mabasa mo lang kapangalan niya sa dyaryo eh. Galit na galit ka na. Alam niyo yun? Ayaw mag-forgive. Nung July 3, 1974, yang si Henry, ninakawan ako ng lapis. Elementary kami, grade 1. Aba, si Henry, nagvaledictorian ng grade 6. Nandun sa stage si Henry. Yan si Henry. Nung July 3, 1974, 9 a.m., ninakawan ako ng lapis. Hindi na niya alam yun. Aba, nag-cum laude, nag-graduate ng kolehiyo. Nakita mo sa diary, yan, cum laude yan, anak. Nung July 3, 1974, 9 a.m., ninakawan ako ng lapis niyan. Aba, naging napakagaling na doktor. Nakaimbento ng nakagawa ng gamot sa COVID. Nasa dyaryo. Tapos, pinapalakpakan hanggang United Nations. Ano yan, pinapalakpakan nila dyan. Noong July 3, 1974, 9 a.m., ninakawan ako ng lapis. Hindi na niya alam yon. Sinong may bigat sa puso? Siya o ikaw? Bigay mo na lang kay Lord. The heart that is governed by peace makes wiser decisions. Really. It will respond in humility. And I want to address that very well. Kasi, kung hindi mo, if you cannot respond in humility, something of that peace inside you is wrong. Na kailangan mong isettle sa Panginoon. A heart that is governed by peace will walk steadily through any conflict sa buhay. At hindi siya madadapa. Bakit? Kasi ang peacemaking ay overflow. You cannot
Make peace, hindi ka pwedeng magkaroon ng peace with other people out of something that you coin up for yourself. Hindi po, peace is an overflow of the peace that you have inside that was created by the peace from above. Hindi po mangyayari na merong ano yun, parang imbentuhin mo na lang, buuin mo na lang, hindi po. Laging overflow po yan. Yung peace will teach us forgiveness, humility, and courage. Peacemaking ay hindi po weakness, pero it is Christ-likeness. And let us understand that very well. Bakit? Kasi sabi nga natin, we forgive. We forgive, di po ba? When we forgive, it does not mean, or when we apologize, it does not mean that other person is right and you are wrong. Forgiveness sets you free. It will set you free. Kaya nakalimutan mo na yung July 3, 1974. Kasi meron ka ng freedom. Ay, yung isang tao nakalimutan na eh. Ikaw yung kawawa eh. So, hindi po weakness yan. Forgiveness will always set you free. Sa mundo po natin ngayon, we live in a divided world today. Let alone yung bansa natin. Kulay nga eh, hindi pa magkakasundo eh. Tayo po na mga mananampalataya will become testimonies when we choose reconciliation over resentment. And we will be preaching Jesus even without using words. Ano yung sabi ni Francis of Assisi? Preach the gospel, sometimes you need words. We will preach the gospel with our lives. Sabi po ni Mother Teresa simply said, peace begins with a smile. It begins with a smile. Nasa SM kami ni Donong Thursday. Meron kaming ipapadalang sa courier, papadala namin sa Baguio. Ang sarap ng pasok niya dun sa sa store ng courier. Good morning! Yung babae nasa counter, tinignan lang. Balik sa computer. Alam nyo, hindi naman siguro mahal ang ngumiti, no? Tapos, babatiin ka ng good morning. Magpasalamat ka, may bumabati sa'yo. Dapat nga siya yung bumabati eh. Pero, yung mga ganon, simple things like that, they're not really simple. Because when we share the love of God, it honors God. It honors God. Tapos ganun na naman, may sumunod na customer na naman na good morning na naman, tinignan lang tapos bumalik sa computer. Ano yun? Ano po yung mga ganun? Hindi po mahal ang ngiti po. Hindi po mahal na bumati tayo ng ibang mga tao. Magpasalamat ka, gumising ka, may nag-good morning pa sa'yo. Kaysa naman hindi ka gumising, iniyakan ka na lang. Ganun po yun. Ganun po yun. It talks about our reconciliation with God. Yung mga unresolved na inner conflicts natin, they will eventually become relational conflicts. Hindi po natin maintindihan kung ano yung kalagayan nung good morning ni Do. Pero lumalabas. Lumalabas po yan. Nakikita po yan. Hindi po habang buhay ay kaya nating magkunwari. Hindi po. Hurt people, hurt people. But when Jesus reigns within, reconciliation becomes possible without fear. We take the first step to reconciliation. It is a choice between honoring God or honoring your pride. We will honor God. Kasi siya po yung Prince of Peace. Siya po yun. We speak truth with grace. I-reflect po natin yung peace ng Panginoon sa ating pananalita, sa ating mga action, sa ating mga relationships. Who is God prompting you to forgive, approach, or reconcile with this Christmas, within this Christmas season? Pero sino yung gusto ng Panginoon na i-forgive mo? Sino yung sinasabi niya na tama na yan? Alam niyo yung mga conflict natin madalas, ang bababaw yung pinagsimulan. Mamaya lumaki na. Let it be a season of forgiveness, church. Magpatawad po tayo.
Anong binibigay ng Prince of Peace sa atin? Peace with God. Nagsimula sa Panginoon, vertical, sabi nga natin. And then that vertical peace will become peace from within us. And pag yung peace na meron ka sa puso mo, hindi mo mapipigilan na na maapektuhan yung mga nasa paligid mo. Yung peace na binibigay ni Jesus sa atin, it is not a fragile feeling, hindi po. Hindi po ito yung nawawala pag meron ng problema sa buhay. Kundi ito yung peace na pinagbayaran ni Jesus, and He shares it through His presence with us. So, ibig sabihin po, pag magulo ang mundo, yung peace of Jesus Christ will remain steady. We have to understand that, na parang yung agila kanina, na gaano man kagulo yung mundo, yung peace ng Panginoon, it will remain steady. Pag yung mga sagot sa ating mga panalangin, the peace of God will stand guard for us. And when nangihina po tayo, when our strength runs out, yung peace of God will carry us through. Marami po sa atin, either instinctively or tinuro po sa atin na magtiwala tayo sa Panginoon pag okay ang buhay. Madali ang magtiwala sa Panginoon pag okay lahat ng mga pangyayari. Pag lahat ng mga panalangin mo nasasagot, pag walang magulo sa buhay po natin. Pero ang invitation ng Prince of Peace sa atin ay magtiwala tayo sa Kanya even when life does not make sense. Pag hindi mo maipaliwanag yung mga nangyayari sa buhay mo, pwede pa ring magtiwala sa Panginoon. Peace is not found in explanations. Kuminsan ang dami po nating mga tanong sa Panginoon. Ang dami nating alam niyo, ang haba ng bucket list natin. Lord, bakit ganito, bakit ganun, bakit ganun? Ang dami natin bakit sa Panginoon. We have so many questions to God, but kung sinagot niya lahat yung mga tanong na yun, sa akala mo ba maiintindihan mo? Yung peace na binibigay ng Panginoon, it is not found in explanations, it is found in Jesus Christ. Ano yung pinakamabigat na problema mo? Kasagutan ba ang hinanap mo o presensya ng Panginoon? And I hope yun po yung matatandaan natin sa message na ito ngayong umaga, na anuman yung dumating sa buhay po natin, yes, we want answers instinctively because we are human beings. Pero hahanapin mo ba yung sagot na baka pag sinagot naman ng Panginoon, hindi mo rin naman kayang maintindihan, or hahanapin mo yung presensya niya? Be still, sabi ng Panginoon, and see the deliverance the Lord will give you today. Be still. Sabi ng Panginoon, hindi po natin alam kung ano ang kinabukasan, pero alam natin, kilala natin ang may hawak ng kinabukasan. Yung peace ng Panginoon, wala pong expiration yan. Hindi po ito yung gagamitin mo ngayon yung peace na yon, tapos na, hindi po. Pwede mong balikan yon. Anong ibig sabihin nun? Pag bumalik si anxiety, pag bumalik si depression, nandun pa rin yung peace ng Panginoon. Pag bumalik yung fear, bumalik yung guilt sa buhay mo, yung peace ng Panginoon, hindi ka iniwan ever. Pag overwhelmed ka na sa mga pangyayari sa buhay, the peace of God has never failed you. Ngayong Pasko po, hindi po hinihingi ng Panginoon sa atin na magkunwari po tayo. Pero ito po ay isang invitation mula sa Panginoon to rest in Him, to release, to trust God. At yun po sana yung gagawin natin ngayong Pasko, na siya yung maghari po. Siya yung maghari sa buhay natin. Yung Prince of Peace po natin, He is faithful and His peace is enough for us. Ngayon po, I would ask every one of us to pause. Kanina po, nung
kumakanta si Margie, I was praying na, Lord, kung sino po yung nangangailangan ng mensahe nyo ngayong araw, sila po yung ipadala nyo dito. Maraming tinawag si Lord. Pero each one of you, tumugon po kayo sa tawag ng Panginoon. Why? Because each of you needs this message today. Each one of you, kailangan nyo yung mensahe na ito ngayon. Hindi po tayo magmamadali. Pero let this be a moment for us to receive. Let us allow yung Prince of Peace to speak personally sa mga puso po natin ngayon. May I ask everyone that with eyes closed, heads bowed down, let us pause for a moment na hindi po tayo nagmamadali. But we will be in the stillness of God at this moment. Meron po akong papagawa sa bawat isa sa atin ngayon. I want your eyes closed and heads bowed down. Eyes closed and heads bowed down. And I want you, bumalik kayo dun sa moment na yung nakakawala ng peace ninyo. I want you to bring yourself dun sa pangyayari na yon. Look at every detail during that time. I want you to look at that very moment. Siguro, marami sa atin, pagod na. Lord, pagod na po kami. Hindi lang physically, pero pagod ka sa puso mo. Siguro maraming dumating dito ngayon, may mga dala-dala po kayong, worry po kayo. You have so much reason to be worried. Siguro, meron nga sa atin, nakangiti pero merong napakabigat sa ating mga puso. Maybe some of us may realize today that we have been trying to find peace without truly surrendering to Jesus Christ. Hindi po dramatic change ang hinihingi natin, pero we want a quiet return. As you are recalling yung mga pangyayari sa buhay nyo and bringing yourself to that moment na nangyari yon with your eyes closed and bringing yourself to that moment, I want you to look around where you are and find Jesus Christ because He is there. Nandyan po si Jesus. Look for Him around you now and listen to Him tell you, peace I live with you, peace I give you. Anak, hindi mo kailangang ayusin yung buhay mo. Hindi mo kailangan na maging perfect yung faith mo. But you only need to have an open heart. Kung pagod ka, tanggapin mo yung peace ng Panginoon. Kung anxious ka, ano man ang pinanggagalingan yan, pagkatiwala mo sa Kanya. Kung sa akala mo, ang layo-layo mo kay Lord ngayon, anak, buwi ka na. Welcome home. Right where you are, open your hands, receive the Lord. Surrender ka sa Panginoon. Surrender to Jesus Christ. Let His peace settle in your hearts. Panginoon, marami pong mabigat, maraming sakit, maraming dahilan para mawala po yung peace na binibigay nyo. But Lord, with every heart before you today, Lord, every heart that is surrendering to you today, Lord, we pray that you would take over, Panginoon. Kayo po yung mangibabaw, Panginoon. We will be still, God. We know that you are God, Panginoon. Bumagyo, umangin, kumidlat man sa buhay namin. Pero, Panginoon, we pray that you would carry us through and be Lord over our lives. Lumalapit po kami sa inyo ngayon, Prince of Peace.
Binibigay po namin lahat sa inyo. Yung aming mga takot, mga alalahanin, at yung pagnanais na makontrol namin ang mga pangyayari sa paligid namin. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mga bagay na hindi namin maintindihan. Salamat, Panginoon, sa pag-ayos ninyo ng aming relasyon sa inyo at sa mga taong nasa paligid namin. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan na binibigay po ninyo. Isang kapayapaan na hindi kayang agawin o buwagin ng mundo. Ikaw ang naghahari sa aming mga puso, Panginoon. Bantayan niyo po ang aming isipan. Pangunahan niyo po ang aming mga kinabukasan. Pinipili po namin na magtiwala sa inyo muli mula sa araw na ito. At tanggapin po namin ang kapayapaan na binibigay niyo. Buo, malaya at tapat. Meron po sa atin na, sabi nga natin kanina, reconciliation with God. Meron po sa atin yung hindi pa niya tinatanggap si Jesus sa buhay niya. Kailangan mong tanggapin ang Panginoon para mangyari yung peace na yan. Hindi ako magpapataas ng kamay. Hindi ako magpapatayo. Pero moment nyo sa Panginoon ito. Moment nyo sa Panginoon ito. Siguro may mga boses kayo naririnig ngayon na tsaka na yan. Pero sabi po sa Biblia, today is the day of salvation. Kaya, kapatid, nandito ka ngayon dahil pinadala ka ng Panginoon. Kung ikaw yon, sumunod ka lang sa panalangin na ito. Panalangin mo na, Panginoong Jesus, salamat sa iyong ginawa sa Kalbaryo at ito ay tinatanggap ko ngayon. Salamat na anuman yung nakaraan ko, mas mahalaga sa iyo ang pagbabalik ko sa iyo. Magmula sa araw na ito, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ang hari ng buhay ko. Ito ang aking panalangin sa ngalan ni Jesus. At lahat ay tumugon ng Amen. Amen. We encourage everyone po to please stand up. And as we sing this song, let us have a grateful heart, thanking Jesus as our Prince of Peace.